Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, ang inyong Madam Tweety Bird. Well, for today's video guys, ay meron po akong mahalagang mensahe po sa lahat ng sumusuporta ng aking channel, sa lahat pong nag-aabang ng aking video. Ipagpaumanin niyo po na ngayon lang po ako nakapag-upload ng video dahil po sa pinagdadaanan ko sa buwan na ito guys. Mahirap man to para sa akin at hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa inyo dahil sa pagkakaalam niyo po ay isa po akong madiskarting nanay. So, eto na guys, nangyari na ang hindi po talaga inaasahan. Ito po talaga ang kinatatakutan po sa lahat ng nagbi-business at sa lahat po na nagsari-sari store. So, ito na guys ay nangyayari na po talaga sa akin guys. Pero, hindi ko naman po pinagsisihan dahil nilalaban ko naman po talaga siya. So, gumawa naman po talaga ako ng paraan. So, yun po talaga ang rason kung bakit po ako nagsikap sa pagkakilala nyo ay isa po talaga akong masipag na negosyante at masino po talaga sa lahat ng bagay. Pero guys, hindi ko na po naisalba ang pinaglalaban ko. Dumating na po talaga ako sa punto guys na nakapag-desisyon na po talaga ako ng maigi. Pinag-isipan ko na talaga siya na i-give up ko na po ang aking munting sari-sari store. So, ito na po ang pinakahuli kong video po sa aking munting sari-sari store. So, huwag po kayong mag-alala kasi patuloy pa rin akong lumalaban sa susunod ko pong career. So, mag-change career lang po ako kasi mahirap naman po talaga i-explain po kung bakit, kung anong nangyari. Ang po guys, na marami po akong napa-inspire na tao nang dahil po sa aking kasipagan, nang dahil po sa mga ginagawa ko po sa aking sari-sari store. Nagpapasalamat po ako kasi na-inspire po kayo. Pero ang rason doon guys, na kaya po ako nagsikap dahil pinaglalaban ko talaga yung aking sari-sari store. Pero ayun, hindi po talaga na-work ang ginagawa ko. So, medyo nahirapan na po talaga akong isalba. So, ngayon guys ay nakapag-desisyon na po ako. I-give up ko na po ang aking munting sari-sari store. Sa rason na hindi ko na po kinakaya yung mga monthly bills. Gusto ko lang po ipaalam po sa inyo guys na ito na po ang pinakahuli kong video sa aking munting sari-sari store. So, ito na po ay mag-officially off na po ako sa aking sari-sari store business. Pinag-isipan ko na po talaga ito ng madami guys. So ayun, dumating na talaga ako sa punto na hindi na talaga pwede na ipapatuloy ko kasi nakikita ko naman po sa sitwasyon guys na parang hindi na po talaga nagwo-work yung aking business. Kaya ayun guys, gini-give up ko na po talaga siya. Tapos, huwag po kayong mag-alala dahil mag-change career lang po ako. So, ayun guys, medyo nahihirapan ko talaga kung paano ko po i-build ulit yung aking negosyo guys. Yun pong mga unexpected na problem guys sa akin na nangyari. Tinustusan po talaga namin yung pag-a-abroad ng aking husband. So, sad to say guys na hindi po talaga pinalad siya. Tapos, gumastos na po kami ng bonggang-bongga po talaga guys. Tapos, umabot din sa punto guys na namatay po yung aking kapatid. Tapos, ayun, gumastos na rin po ako. So, ayun guys, ang ginawa ko guys na starting January 2024, medyo nakaramdam na po talaga ako ng crisis po talaga sa aking munting sari-sari store na hindi ko po alam kung paano ko po i-build ulit. So, wala po akong kaipon-ipon guys dahil yung lahat ng pera na ginastos po namin sa pag-abroad ng aking husband ay hinugot po talaga namin sa tindahan guys. So, ayun guys. So, ayun, pumasok na po ako sa lending, ganito, ganyan. Simula po sa January 2024, nagsikap na po ako. So, gumagawa na po ako ng mga alternatives sa loob ng tindahan na dapat kumikita po ako ng ganito para naman sa ganun ay matustusan ko po yung pang-araw-araw namin na gastusin guys, na doon po kami humugot ng pagkain namin sa pang-araw-araw, yung mga kakailanganin namin. So, nagsikap po talaga ako, gumawa po ako ng mga technique, gumawa po ako ng mga paninda, ng sarili kong paninda na kahit nasa loob po ako ng tindahan ay kumikita po ako. Gumawa na po talaga ako ng paraan para ilalaban ko po yung aking munting sari-sari store na minsan ko po na pinangarap na hindi ko po in-expect. Maliit lang naman po ang hiniling ko kay Lord pero hindi ko po inaasahan na malaki po ang ibinigay niya sa akin. Nag-grab ko talaga, kumbaga nagsimula po talaga ako sa malaking amount guys. Hindi po ako nagsimula sa maliit na amount. Kaya hindi ko po hindi ko po talaga nasubaybayan yung lumaki ba siya o hindi kasi mabilis po yung mga pangyayari na hugot kami ng hugot, ganito, ganyan. So, ayun guys, masakit man po isipin kasi ito naman po talaga ang rason bakit po ako nag-resign sa trabaho ko. Na 20 years po ako nagtatrabaho tapos ginigive up ko dahil pinili ko talaga yung aking sari-sari store business kasi yun po talaga yun po talaga ang pangarap ko. So, inisip ko talaga guys na makaka-income po ako ng doble. Kukunin ko po yung sahod ko na
naiiwanan ko. Marami naman po talaga akong alam na mga negosyo na mula pa po, pang napagkabata, miling naman po talaga akong gumagawa ng mga paninda, tapos ibebenta po sa aking mga classmates, so ganito. Kumbaga, bata pa lang po talaga ako, ay businessera na po talaga ako. So, hindi ko lang po naagapan sa ngayon guys na nangyari na po ang hindi po talaga inaasahan. Hindi ko naman po talaga pinagsisihan sa aking naging desisyon ko na i-give up ko na po talaga siya. So, uwi na po ako ng province guys, ay magsisimula na po ako sa panibago kong career guys. So, mag-change career lang po ako. So, sana po ay patuloy nyo pa rin po akong susuportahan sa mga ginagawa ko. Magsak po talaga ako guys. Kumbaga, hindi talaga pwede na magiging success po ako kung hindi po ako magsimula sa maliit. Palagay po talaga natin guys, ay nagsimula po talaga ako sa malaking negosyo. So, malaki naman po talaga para sa akin tong 100K. Kumbaga, hindi ko po na-monitor kumbaga hindi ko po naagapan agad-agad ang nangyari. Kumbaga later on na po talaga ako nakarealize na ang dami na palang na-pull out na pera versus sa naipasok po sa aking munting sari-sari store. So yun po talaga ang nagiging lesson po talaga para sa akin guys, na over-expense po talaga ako sa nangyari po sa amin guys, na wala po kaming source of funding, hindi po ako nag-ipon. So yun po ang mali po talaga sa akin, na hindi po ako nakapag-ipon. So ito po ang nagiging lesson po para sa akin guys, sa aking munting sari-sari store, na hindi ko po inaasahan na medyo hindi na po talaga siya nag-work. Kumbaga, isipin na lang po natin guys, bumagsak po ang aking munting sari-sari store. So, nag-declare po talaga ako ng isang araw ng bankruptcy. Dahil ina-audit ko po yung aking munting sari-sari store, ina-inventory ko, negative na po ako sa lahat ng mga babayarin ko. Kaya, i-give up po na po siya, hindi ko na po siya ipagpatuloy guys. So, ayun, sana po ay ipagpatuloy nyo pa rin yung pagsuporta nyo po sa akin guys. Kasi isa po talaga itong challenging po sa buhay ko, na kailangan po talaga kailangan ko talagang daranasin yung pinakamaliit na bagay. Kasi sa nangyari po dito sa akin guys, ay nagsimula po talaga ako sa malaking negosyo. Kaya ayun guys, na-realize ko na hindi ko po naagapan na medyo napasobra na po talaga yung pull out namin ng pera. Mga unexpected po na pangyayari ay hindi po natin inaasahan. So ayun, yun po ang nangyari sa akin guys. So ipagpalagay na naman po natin guys na bumagsak na po yung aking munting sari-sari store. Nalaban ko naman po siya simula January 2024, at yun hindi po talaga nag-work guys. Medyo nahihirapan na po talaga ako sa monthly bills. Medyo hindi na po talaga makakompensate po yung kita ko versus sa mga babayarin ko monthly. So ayun guys, na nakapag-decide na po talaga ako na mag-officially off na po ako sa aking munting sari-sari. Sana po ay pagpatuloy niyo pong suportahan po yung aking channel guys. Sana po ito talagang malaking challenging po talaga sa buhay ko. Ang ganitong parang iparanas po talaga ni Lord sa akin yung paano po talaga magsimula sa maliit. Para sa akin guys, pag mag-sari-sari store or magbi-business, kahit gaano man, malaki man yan o maliit, pwede ka naman po talaga magsimula sa pagnegosyo. No, hindi naman po talaga mahalaga guys na maliit man yan o malaki ang ipupunan mo. Basta importante ay makapagsimula ka. Pero para sa akin guys, ay mas maganda po talaga magsimula po talaga tayo sa maliit para malalaman po natin yung pagtubo ng ating puhunan, yung paglaki po talaga ng ating tindahan guys. Sa makuha mo talaga yung success na sinasabi po talaga ng lahat guys. Alam ko naman guys, sa pagnegosyo ay kumbaga kung ilalaban mo talaga siya, ay wala naman talagang mag-fail. Alam niyo ba guys, hindi po talaga madali sa akin to na magsimula po talaga ako sa wala. So kumbaga magsimula po talaga ako sa pinakamaliit na bagay guys. Masakit man isipin guys, pero nilalakasan ko po talaga yung aking loob guys, na makakayanan ko po yung mga pagsubok na naranasan ko ngayon guys. Alam kong hindi lang po ako nakaranas ng ganito guys, pero huwag po kayong mawala ng pag-asa, kasi sa akin po ay maski piso po talaga ay wala po talaga akong ipon guys, ko na hindi naman po talaga ako lang ang nakaranas ng ganitong crisis guys. So ayun guys, isa po talaga tong malaking challenging po talaga sa buhay ko, na magsisimula po ako sa maliit na bagay. So sa mga nakaranas po, hindi naman po siguro masama guys kung nadapa man tayo, kung bumangon tayo, at hindi rin masama kung nakapag-ilang dapa po tayo, kung nakapag-ilang bangon po tayo. Ang importante ay lumalaban po tayo sa hamon ng buhay hanggang sa makuha po natin yung gusto po natin inaasam-asam po sa buhay. So yun po ang baon ko pag-uwi ko sa aking province guys, na magsisikap po ako para naman sa ganun ay makuha ko po yung gusto ko. So talagang malaking lesson po talaga sa akin to, at bit-bit ko po yung experience ko po uuwi ng province ko namin. So abangan niyo po yung aking mga video guys, kung ano po yung mga kaganapan po sa province guys. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga ginagawa ko, na sana ay i-bless po ako ng Panginoon. Gusto ko po
mag-build po talaga ako ng sarili kong pwesto, mag-build po ako ng sarili kong bahay, hanggang sa magkaroon po ako ng business sa sari-sari store na hindi na po ako mag-rent. Kasi dito po sa Cebu guys, ay nag-rent po talaga ako ng pwesto hanggang sa pumasok po ako ng lending. So, yun po ang nangyari na medyo nabigatan po ako. So, itutur ko po kayo sa aking munting sari-sari store for the last time na yun po ang lugar ko kung saan po ako nag-vlog, kung saan niyo po ako nakikita na nag-vlog, nagpo-content. So, itutur ko po kayo. So, tara! So, ito na guys, itutur ko po kayo sa aking munting sari-sari store na ngayon ay iiwan ko na po sa gabing ito guys. So, ito na guys, ito na po yung mga stocks ko. Ina-assume na po, may nag-a-assume na po dito sa aking tindahan guys. So, ayan na guys, ang aking mga stocks na naiwan. So, meron na pong nag-assume ito guys. O, diba? So, magpa-farewell na po talaga ako sa aking mga paninda. Sana po, so may may butas kasi doon sa ibabaw guys, yung tumutulo pag pag umuulan. So ayun na guys, diba? So itong freezer na ito guys, wala na pong alaman. Isasauli ko na po ito sa aking supplier. So ito na po yung aking freezer guys na kasali po sa pag-assume. So meron na po talagang nag-assume sa aking mga things and belongings po dito sa loob ng aking tindahan guys. So ito guys, hindi ko na po nakakain ito. So, hindi ko po alam kung okay pa ba yan. Basta ay hindi ko na po siya kinain. So, good condition po ang aking ref. Tapos ito po yung aking freezer. So, ayun na guys. Nilinisan ko na talaga yan para naman sa ganun. Yung mag-assume ay hindi po talaga magano sa presyo. So, hindi ko na lang po i-detail yung magano pong presyo na pag-assume po nila sa aking ref tapos freezer. Kasi hindi ko po madadala yan sa province namin kasi napakabigat naman po talaga yan. And then, ito na po yung aking kaya guys, at ito naman yung aking alalagyan ng mga paninda guys kasi magtitinda po ako. Nagdala po ako mga 15 na ganito kasi bira lang po talaga magkaroon ng ganito. Hindi po talaga ito mabibili sa supermarket. So ayun, nag-iwan lang po ako ng 3 ata ito guys. Isa, dalawa, tapos may isa dito doon sa lagayan ng magic syrup. So ayun na guys. So sana po mag-assume ito magiging masaya po talaga katulad ko. So, wala na po talagang stocks kasi hindi po talaga ako namimili na. Pink ito ay aalis na po ako sa tindahan na ito. So, ito na po ang pinakahuli kong video guys. Ay, itutuko po kayo sa aking kusina para naman sa ganun na. Ito guys, nakapaglinis na po talaga ako. So, ito. Wala na po itong mga things. Tapos, wala na po itong mga laman. Kinuha ko na po. So, dito ko po nilalagay yung aking lagayan ng mga plato. Tapos, ito, nakapaglinis na rin po ako na CR. Diba? So, dito po ako mag-CCR. O, diba? So, ayun na guys. Masakit nga sa dibdib, pero, parang okay na rin po ito para hindi na po ako may stress. So, mas maganda kasi guys, pag magnenegosyo lalo na pag sari-sari store, mas maganda kasi yung walang upa. So, ayun, uwi po ako sa province namin. Mag-build po ako ng pwesto, yung sarili ko talaga, yung hindi na po ako mag-uupa. Kasi dito po sa Cebu, wala po kaming lupa dito guys. Nangungupahan lang po talaga ako dito. So ayun, nakapag-isip-isip ako, nauwi na lang po ako sa Bohol, yung province po talaga namin ay Bohol. So ayun guys, napaisip-isip po talaga ako na uwi ako ng Bohol, tapos pag-build po ako ng pwesto na hindi na po ako mag-rent. Diba? So perfect. So magsikap po ako talaga na sana po biyayaan po ako ulit ng Panginoon. Diba? So, ito na guys, naka-ready na po talaga ako at nakapag-impake na po talaga ako ng mga gamit. So, meron pa po akong natirang mga gamit na hindi pa po na ready ko. So, pagkatapos ko pong maligo guys, ay ito na pinapasok ko na po sa aking mga lalagyan. Kasi sa gabing ito ay aalis na po talaga ako. So, kailangan na po talaga akong aalis dahil meron na po akong ticket na nabili po. So, andyan na po yung nag-a-assume ng aking tindahan guys. Parang binabantayan na niya po ako kasi siya na po ang magsasara sa tindahan ko. Sa mga nagpaplano po talagang magtayo ng sari-sari store guys, ito lang po talagang masasabi ko. Dapat ready na po kayong humarap sa mga pagsubok na darating po sa buhay natin. Lalo na sa ganitong business. So, ups and down po talaga ang mangyayari guys. Pwede pong mag-succeed at pwede din mag-fail. So, ito na guys, nakarating na po ako sa terminal ng barko. So, malapit na po. Around 8 na po. So, ito, papasok na po ako sa barko.
yung mga gamit ko ay pinapaporter ko na po para hindi na po ako ma-stress. So, nagbayad na po ako sa nag-akyat ng mga gamit ko sa itaas ng barko. Diba? So, eto, medyo naglalakad po ako ng pretty po talaga kasi wala po talaga akong bitbit kundi ito lang po talagang bitbit ko, yung isang maliit na bag. So yun lang, chill lang po. So no worries, habang humihinga pa ay may pag-asa pa namang makamit po natin yung mga gusto natin sa buhay. Kaya wala po talagang mawala ng pag-asa pag ganitong sumapa po talaga tayo sa matinding pagsubok. Pagsubok lang yan. Kaya huwag po talaga tayong maguri sa pagdating ng pagsubok. Laban lang po tayo alaksan. Alam nyo ba guys, hindi talaga ako nagwo-worry kasi maghahanap may paraan pa naman dyan. Hindi po tayo mawala ng pag-asa. Para sa akin guys ay chicken lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Alam kong makakayanan ko po ito kasi dati naman po talaga akong maraming mga racket guys. So marunong po ako sa pagdating ng bagay na yan. Kung racket lang ang gusto nyo, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa Bohol. So abangan nyo po talaga yung mga video ko guys, kung ano po mga racket po ang gagawin ko kasi gusto ko po talagang mag-ipon ng pera para sa panibagong buhay kong itatayo guys. Itatayo pa naman po ako ng sari-sari store guys, pero ayoko po yung minamadali. Gusto ko yung mas maganda kasi yung pag-iipunan po talaga yung pwesto. Ayoko nang magre-rent ng pwesto guys, suko na po ako sa pagdating ng renta. Kaya yun po talaga ang rason na medyo hindi na po kinaya po yung income ko sa renta po ng ating tindahan guys. Kaya ginigave up ko na po talaga. So ayun guys, so happy trip for me. Goodbye Cebu from now. Light Ferry 29. So pwede na po kaming so ipapakita ko po sa inyo yung mga gamit ko. Dinala na, inakyat na kanina pa lang. Bali, ako lang po ang huli kong umakyat. So ayan. I'm so excited. Ito na. Balik na po ako now. Wala, hindi ko. Ano ba ang number ko? Hindi ko alam. Uy, i-check to kung saan nambira ni kay. Hindi ko kaklaro. 184 ma'am. 184. Ito na. Right side ito sa likod. Pangkatwa. Okay. Pangkaw. 14. Okay. Thank you. So 184 guys yung number ko. Ay, so eto. Papagita. Ito yung mga gamit ko. Suran. So ayan. Nakarating. 2, 4 5, 6, 7, 10. So, dito na. So, yung nagbubuhat, hindi ko pa siya nakita. Well, dito na yan. So, hanapin ko po yung number. 184. Okay. So, dito nga talaga. So, nandito na po ako sa barko at eto na, nandito na po yung mga gamit ko. Kompleto na po talaga siya. So, ayun guys, mamaya pa po yung alis niya, yung aalis namin. So, mga by 10 o'clock po. So, dadating po yung barko mga 2 to 3. Mahigit ko lang po sa 5 hours po ang biyahe namin from Cebu to Bohol. So, while na naghihintay po ako, so, syempre, mag-idip-idip ako, matutulog po ako. So,
So hanggang dito lang muna yung aking video guys. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment po sa comment section. So abangan niyo po ang susunod kong video. At papakita ko po sa inyo ang aking buhay bukod. So abangan niyo po ako sa panibagong journey ko sa dito. So dito lang muna. So thank you po hanggang sa muli. Bye bye.